Kumpara sa iba, unos ang ibig sabihin ng pagdilim ng kalangitan. Para sa ilang mga magsasaka sa Pantabangan, Nueva Ecija, pag-asa at liwanag ang nakikita nila rito. Kuha ang mga video na ito noong March 2026 kung saan makikitang tuyong-tuyo na ang mga lupa na taniman ng sibuyas sa isang bahagi ng Pantabangan. May ilang kuha rin ng mga magsasaka noong December 2025 ng mga tuyong lupa. Ang mga sibuyas na tanim dyan, inani ng mga magsasaka noong Abril. Ang problema, dahil kulang sa tubig dahil sa tagtuyot, ilan sa mga sibuyas na kanilang naani ay ganito lang kaliliit. Malayo ang laki sa normal na sibuyas na karaniwang makikita sa merkado. Darut-dot o engot ang tawag ng mga magsasaka sa ganitong klaseng sibuyas. Dahil po sa kawalan ng tubig yan, sir, hindi po siya lumalaki. Okay po. Kahit patabaan mo yan, sir, kung walang tubig, hindi siya lalaki. Ang magsasakang si Rowena, pilit na binabawi ang puhunan sa mga naisalbang tanim na sibuyas sa kabila ng tagtuyot. Kaya kahit mga engot na sibuyas ay ibinebenta pa rin niya. Kasi, sir, pag tagtuyot po talaga, pag ala na pong tubig yan sa dam, halos maliliit pa lang po yung sibuyas namin, ala ng tubig. Hindi na po siya kayang patubigan kasi sa kawalan po ng tubig dito. Ano nga nangyari sa inyo ngayon? Sir, ilugi, sir. Kumbaga, sir, ang puhunan mo yung 100,000, wala pa pong 10,000, 11,000 yung babalik sa'yo. Si Richard, nakatabing tindahan ni Rowena at may sarili ring lupang sinasaka, ramdam din ang epekto ng El Nino. Kahit nga raw tabing ilog na ang kanyang mga pananim, hindi pa rin inaabot ng tubig. Paano hindi umaabot tayo? Tulad po yung mga ilog na kinukunan namin, pagka mababaw po, walang balong, natutuyo. Pero pagka malalim po yung dam, yun, nagkakaroon po siyang tubig. Malayo raw ang bilang ng kanilang ani ngayong taon kumpara sa regular nilang ani kapag maganda ang patubig. Ano, pag maganda ang tubig, ilan ang naanin ninyo? Maani po ng mga 200, gano'n. 200 kilos? Bags. Ba? Apo. Ngayon po ang tagtuyot, ilan na lang ang naani ninyo? Ano lang po yung nani namin ngayon, nasa 100 plus lang. 100. Oo. Gano'ng kalaking lugi yung tayo? Balik po lang po siya. Bali, yung pagod lang po ang alakapalit. Ang dam na binabanggit ni Rowena at Richard ay ang Pantabangan Dam na simula noong November 2025 ay unti-unting bumababa ang tubig. 214 meters ang level ng tubig nito noong November 2025 pero unti-unting nabawasan at ngayon ay nasa 176 meters na lang. 5 metro na lang isasadsad na sa critical level na 171.5 meters. Mahigit 37 meters ang ibinaba nito o katumbas ng 1.5 trillion liters ng tubig o 630,000 na Olympic size na swimming pool. Dahilan para lumitaw muli ang lumang bayan sa gitna na pinalubog noong 1970s para bigyan daan ng pagpapagawa ng Pantabangan Dam. 5 beses pa lamang daw nangyayari sa kasaysayan na lumitaw muli ang pinalubog na lumang bayan. Heto ngayon ang level ng tubig dito sa Pantabangan Dam kung saan sa sobrang baba ay tuluyan na nga lumitaw itong lumang bayan doon sa gitna. Ngayon naman, ang ipakikita ko sa inyo ay yung lawak kung gaano ang ibinaba nitong tubig dito sa Pantabangan Dam. Lahat ng lupa na inyong makikita dyan sa hagod ng aming drone noong November 2025 o nung nakaraang taon ay punong-puno ng tubig. Ibig sabihin, lubog itong area na to ng Pantabangan Dam. Pero ngayon, heto na ang itsura. Ang drone shot namin ay aabot hanggang doon sa may hanging bridge kung saan nung nakaraang taon din hanggang doon po yung tubig ng Pantabangan Dam. Nung elevation po natin na 214, ito po yung ginagamit natin sa irrigation sa mga magsasaka. Kaya yung pagbaba po ng tubig natin, since na nag-start yung dry crop natin,
first dry crop natin, and then meron po tayo second dry, and ngayon po wet. Doon po yung bumaba yung ating water situation ng Pantabangan Dam. Unti-unti po tayo nagre-release dahil po sa irrigation diversion requirement para po sa patubig ng mga pagsasaka natin downstream ng Pantabangan Dam, sir. Ang buong lalawigan ng Nueva Ecija. Ang kaso, ayon sa National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems o NIA UPRIIS, sa daming inilabas ng tubig ng dam, hindi na rin ito nadadagdagan dahil sa kawalan ng ulan mula noong nakaraang taon. Walang pumapasok dahil epekto na rin po ng El Nino na dapat po sana noong June may ulan na po tayo, ay may El Nino po base po sa forecast ng Pag-asa, may El Nino po ngayong 2026 hanggang first quarter ng 2027. Ang Pantabangan Dam ang inaasahang irigasyon ng 152,000 hectares ng mga sakahan sa buong lalawigan ng Nueva Ecija at ilang bayan sa Bulacan, Tarlac at Pampanga. Ngunit sa kabila ng pagbaba ng tubig sa dam, wala raw dapat ipangamba ang mga magsasaka. Namamanage po natin na maganda yung tubig dito sa Pantabangan Dam. Meron po tayong mga projection na ginagawa kung yung papasok na tubig coming from other tributaries, at isa pa po yung nanggagaling na tubig sa Kasiknantaan na dito po dumadaloy sa Pantabangan Dam. Halos napakalaki rin po ng volume of water noon, 80 cms po na bumabagsak sa Pantabangan Dam. Kaya isa pa po ito sa nakakadagdag para sa level ng Pantabangan Dam. Sa forecast din daw ng Pag-asa ay magkakaroon ng mga pag-ulan ngayong huling bahagi ng Hulyo. May nakaschedule na ring cloud seeding ang NIA ngayong August, dahilan para asahan ng ulan. Base po sa projection namin at doon din po sa binigay ng Pag-asa, ikinumpara po namin na baka umabot po tayo ng more than 200 meters. Kaugnay naman sa problemang patubig ng mga magsasakang sina Rowena at Richard, ayon sa pamunuan ng Pantabangan Dam, zero release daw sila sa area kung saan nagsasaka sina Rowena at Richard. Pababa na level. Cut off po kami. Siguro po sila umaasa doon sa dumadaloy din na sa ilog na yun, sir, na nanggagagi sa Pantabangan Dam, nadadaanan yung ilog na yun, sir, kasi pag nag-release ay yun. Cut off po meaning? Zero release, ibig sabihin. Kaya wala pong dumadaloy sa ilog na yun. Kung hindi uulan ng malakas, doon sila kukuha ng tubig. Yun ang inaasahan po nila. Alam naman po ng magsasaka dyan na hindi sila kasali. Doon sa irrigation, sir, ganun. Nakaprograma kasi ang irigasyon lalo kapag ganitong tagtuyot. Ang sakahan ni Rowena at Richard ay hindi pa parte ng 152,000 hektaryang pinapatubigan ng dam. Sa ngayon, Nagpunta na po ang Region 3 daw yun, base sa information namin. Sir. Region 3, yung Bulacan na nakakatakop, Region 3, sir. Inventory na po yan lahat ng hindi na kapatubigan. In-study na po nila para mapatubigan nila, sir. Tapos, yung mga solar pump na program ng ating gobyerno ng aming saniya, lalagyan sila. pero kung mga magsasakang kasama sa irigasyon ang tatanungin, lalo yung mga nakatira sa upstream o mga unang dinadaanan ng tubig, kahit ganito ang sitwasyon ng dam, hindi raw sila nagkukulang sa kailangan tubig para sa kanilang mga pananim. Sa amin naman po, wala naman pong problema ang tubig dahil sagad-sagad po kami sa tubig dito, wala pong problema. Malaking katulungan po sa amin tong tubig ng Pantabangan kasi nga po hindi po kami nakakaroon ng problema tungkol sa ninyong nasasabi kasi po yung tubig po ng Pantabangan ay sobra-sobra po. Malaki rin daw ang tulong ng dam para sa mga mangingisdang gaya ni Renato. Bagamat mababa ang tubig, hindi naman daw nauubusan sa pagbibigay ng biyaya ang dam. Kahit bumabaw siya, maganda naman ang panguhuli ng mangingisda. Pero mas mainam pa rin daw talaga kung mataas ang tubig ng dam. Talagang gusto namin pataasin ito para sa susunod na taon na meron kaming pangisdaan. Hindi na mga tulad nito na lalong pagka bumababang ganyan, hindi tataas, wala rin. Katulad dyan. Halos salubong na kami na mangingisda dyan pagkakuan, wala nang lugar. Pero kung malalim yan,
Saka makakalaki pa ang isda na maganda pag lumaki itong tubig. Dagdag pa ng NIA UPRIIS, sapat pa rin ang tubig sa dam para punan ang kailangan ng hydroelectric power plant sa Pantabangan na siyang nagsusupply ng kuryente sa malaking bahagi ng Luzon. Ang lumang bayang ito sa Pantabangan ay isang patunay na may kailangang sakripisyong gawin para sa mas malaking kapakinabangan. Bagamat nalunod ang isang komunidad, hanggang ngayon ay patuloy namang nakikinabang ang libo-libong Pilipino sa irigasyon at kuryenteng hatid ng Pantabangan Dam. Ang mga ganitong biyaya ng Pantabangan Dam ang dahilan kung bakit hindi raw nagsisisi ang ilang residente sa pagpayag na palubugin ng lumang bayan para gawing dam. Gaya ni Tatay Amando Villa na residente noon ng lumang bayan at ngayon 94 years old na. Pulis pa nga siya noon dito. Magmula lang kaya nagkaroon na ng ganito kakaganda ko nang dahil dyan sa pagpapagawa ng Pantabangan Dam. Yan ang nagbukas sa biyaya ng mga taga-Pantabangan sa matagal nang nabibilang utos ako na yun, sa lugar na yun. At sa unang pagkakataon mula nung unang lumitaw ang lumang bayan, ngayon lang ulit nasilayan ni Tatay Amando ang lugar ng kanyang kapanganakan. Isinakay namin siya ng bangka para muling makatapak sa lumang bayan. At kahit matagal na panahon na mula nang masilayan niya ito, tila kabisado pa ni Tatay Amando ang itsura ng kanilang lugar. Simbahan. Nababalik loob yung mga nagdaang kahapon. Yun ang maiisip mo riyan. Kasi dito sa simbahan, 6 na taon pala ako, andyan na ako sa simbahan. Sakristan kayo? Ha? Sakristan kayo? Hindi. Kami ang mga anghel na kung papunta sa pag nagmimisa yung pare. Papunta kami doon sa dyan sa akwan. Punta kami gano'n sa akwan. Sige po. May pakpak kami dito sa likod. Yan. Tandang-tanda pa rin niya ang lugar kung saan sila nagkakasiyahan. Oh, yeah. Yung isip na yan yun. Ayun, oh. Yan. Saan dyan? Yan, yung nakakulay na yun. Normal sa auditorium yun. Kaya yan ang harapan ng simbahan yan. Pagkatapos, munisipyo, ayan yung building na yan. Munisipyo yan. Normal sa auditorium yun. Simula nung itayo ito, magkaroon ng normal sa auditorium. Manyari noong mga panahon na yun, kada linggo, ang sayawan, katakot-takot. Yan. Ang paglitaw ng lumang bayan ay paalala ng isang sakripisyong ginawa ng nakaraang henerasyon para sa kapakinabangan ng mga susunod. Pero ngayong muling lumitaw ito dahil sa matinding epekto ng El Nino, isa rin itong paalala kung gaano kahalaga ang bawat patak ng tubig. Dahil kumpara sa ilan, ang pagdilim ng kalangitan ay simula ng bagyo, para sa mga magsasaka, ito ay pag-asang muling mapupuno ang dam, muling sisigla ang mga bukirin, at muling magbibigay buhay sa mga komunidad na umaasa rito. Mula rito sa Nueva Ecija, ako si Nico Wahe para sa Nation on the Move.